Ang pangunahing utak sa likod ng kontrobersyal na investment scheme ng Dermacare na si Chanda Atienza ay tuluyang naaresto sa Kuala Lumpur, Malaysia sa isang operasyong kinumpirma ni Lars Pacheco. Ang pagbagsak ng kanyang beauty empire ay humantong din sa pagkakadawit at legal na laban kina Neri Naig at Rufa May Quinto na kapwa na sangkot sa mga kasong may kaugnayan sa Dermacare. Ang pagkakaaresto kay Chanda ang naging bagong kabanata sa isang kontrobersyang nag-iwan ng milyon-milyong pisong pagkalugi at maraming biktima. The Philippine Showbiz List presents: sino si Chanda Atienza ng Dermacare scam na nagdawit kina Neri Naig at Rufa May? From beauty empire to the Dermacare investment scheme. Ang businesswoman na si Chanda Atienza ay nakilala sa beauty industry sa Pilipinas bilang may-ari at Chief Operating Officer ng Dermacare Beyond Skincare Solutions na kilala rin bilang Beyond Skincare Ventures. Sa loob ng ilang taon, itinayo niya ang imahe ng Dermacare bilang isang mabilis na lumalagong chain ng mga beauty clinic sa bansa. Bagaman limitado ang mga public records ukol sa kanyang pamilya at edukasyon, napatunayan ni Chanda ang kanyang galing sa marketing at pagnenegosyo sa simula. Nagawa niyang palawakin ang Dermacare sa pamamagitan ng pag-akit sa mga investors at pagkuha ng mga malalaking pangalan sa showbiz upang maging mukha at katuwang ng kanyang kumpanya na kalaunan ay naging ugat ng isang malawakang kontrobersya sa pananalapi na sumira sa kanyang reputasyon. Ang mabilis na pagpapalawak ng kumpanya ni Chanda ay nanggaling sa pagpapatupad ng Franchise Partner Program na nakakuha ng pansin ng maraming investors sa bansa. Sa ilalim nito, ang isang kasosyo ay hihingan ng kapital na nagkakahalaga ng 250,000 pesos kapalit ng garantisadong kita na 31,500 pesos kada 3 buwan o quarter sa loob ng 5 taon. Kung susumahin ang kabuoang pangako ng Dermacare, ang orihinal na puhunan ay babalik sa investor bilang 630,000 pesos na nangangahulugan ng halos 380,000 pesos na kabuoang tubo mula sa kanilang naging kapital. Upang mas maging kapanipaniwala ang negosyo, nag-issue ang kumpanya ng mga post-dated checks sa mga biktima. Gayunpaman, ang pondo ay tuluyang natuyo at ang mga sumunod na tseke ay nagsipanalbog na sa mga bangko na nagtulak sa mga dismayadong investors na maghain ng reklamo sa pamahalaan. Noong September 2023, formal na nakialam ang Securities and Exchange Commission sa pamamagitan ng paglalabas ng isang opisyal na advisory laban sa Dermacare at kay Chanda. Hayagang idineklara ng komisyon na ang kumpanya ay walang otorisasyon na humingi o tumanggap ng pamumuhunan mula sa publiko dahil hindi ito rehistrado bilang isang investment entity at wala itong kaukulang secondary license upang magbenta ng securities. Binigyang diin ng SEC na sa ilalim ng Securities Regulation Code, ang sinumang tao o negosyong nagbebenta o nagpo-promote ng mga ganitong programa ng walang permit ay maaaring makasuhan. Kasabay nito, nagbabala rin ang ahensya na ang lahat ng ahente, promoter, at influencer na nag-endorso sa iligal na pamumuhunang ito ay maaari ding managot sa ilalim ng batas. Neri Naig and Rufa May Quinto's involvement in Chanda's Dermacare controversy. Upang mas lalong mapagtakpan ang kakulangan sa lisensya at makakuha ng tiwala ng publiko, kinuha ni Chanda ang mga sikat na personalidad tulad ni Neri Naig Miranda bilang mukha at franchise partner ng Dermacare. Dahil sa malawak na impluwensya ni Neri, nasa 39 na biktima ang naakit na maglagak ng pera na umabot sa kabuuang 89 million pesos. Bagaman nag-anunsyo si Neri noong September 1, 2023 na pinutol na niya ang kanyang ugnayan sa kumpanya, formal pa rin siyang idinawit sa kasong isinampa ng SEC. Noong November 2024, inaresto siya ng Southern Police District sa Pasay City para sa 14 counts ng paglabag sa SRC at para sa mabigat na kasong syndicated estafa na isang non-bailable na krimen. Ipinagtanggol siya ng kanyang asawang si Chito Miranda sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang liham mula kay Chanda na humihingi ng paumanhin at nagpapatunay na si Neri ay walang hawak na pera at naging endorser lamang. Noong March 2025, formal nang ibinasura ng Pasay City Regional Trial Court ang lahat ng demanda laban kay Neri matapos mapatunayang wala siyang kinalaman sa panloloko o sa buwatan ng korporasyon. Bukod kay Neri, matindi rin ang naging epekto ng scam
ni Chanda kay Rufa May Quinto na nagsilbi ring brand ambassador ng Dermacare. Noong December 2024, formal na kinumpirma ng kanyang legal camp ang pagpapalabas ng warrant of arrest laban sa kanya para sa 14 counts ng paglabag sa Section 8 ng SRC. Dahil nasa United States si Rufa May, nang ilabas ang warrant, nagpalabas siya ng opisyal na pahayag na nagpapasubali sa mga paratang at iginiit na siya rin ay biktima dahil tumalbog ang mga checking ibinayad sa kanya ng Dermacare. Noong January 2025, kusang loob siyang sumuko sa NBI at nagpiyansa ng 1.7 million pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Noong April 2025, tuluyan na ring ibinasura at nakwash ng korte ang mga criminal na charges laban kay Rufa May matapos mapatunayang biktima rin siya at walang kinalaman sa fraudulent operations ng kumpanya. The manhunt and arrest of Chanda confirmed by Lars Pacheco. Matapos tuluyang bumagsak ang Dermacare at sunod-sunod na maisampa ang mga reklamong kriminal sa korte, nagtago si Chanda kasama ang kanyang kapatid na si Vilma. Naging paksa sila ng malawakang manhunt ng NBI dahil sa mga warrant of arrest para sa syndicated estafa at mga paglabag sa Securities Regulation Code. Sa kabila ng paglipad palabas ng bansa upang takasan ang batas sa Pilipinas, patuloy na tinunto ng mga otoridad at ng mga biktima ang kanilang kinaroroonan sa ibang bansa. Ang pagtatago ng magkapatid na Atienza ay tuluyang nagwakas noong August 21, 2026. Sa isang maingat at planadong cross-border entrapment operation, naaresto si Chanda at Vilma ng mga otoridad sa Malaysia at ng Interpol sa loob ng sikat na Pavilion Mall sa Kuala Lumpur. Ang matagumpay na operasyon ay kinumpirma ni Lars Pacheco na lumipad patungong Malaysia noong August 18 para sa isang planadong misyon upang tulungan ang kanyang business partner na isa rin sa mga malubhang na biktima at na-scam ng Dermacare. Sa kanyang Facebook page, tinag ni Lars ang account ni Rufa May at ibinahagi ang video ng pag-aresto ng Malaysian Interpol kay Chanda at sa kapatid nito na matibay na patunay na nadakip na ang mga akusado. Nasa federal jail sa Malaysia ang magkapatid habang inaayos ng Philippine Embassy ang kanilang extradition at pagbabalik sa Pilipinas upang harapin ang hustisya.